Isang pinagpalabi po sa ating lahat at muli, welcome po sa ating weekly United Prayer po dito po sa Rema. At as always po na laging sinasabi ni Kuya Joe na ini-encourage ang lahat na kung meron kang katabi ngayong araw na ito, ay sabihin mo sa kanya na congratulations. Dahil sa araw na ito ay kapiling ka namin na muli ay nabigyan ng pagkakataon para magnilay-nilay sa salita ng Panginoon. Ang ganda po ng topic ngayong linggo na ito. It's about mercy. And mercy, merciful, o yung Tagalog po ay habag or kaawaan. Alam niyo mga kapatid, isang bagay or the very reason of humans existence as of this day ay dahil sa habag ng Diyos. Amen. Alam nyo, lahat na nabubuhay sa mundo ngayon ay patuloy na nabubuhay dahil sa kahabagan ng Diyos. Sa shinare po nila Pastor Trixie at Pastor Maya, pinakita po dito yung mga example or yung mga scenario na kung saan nagpakita ng habag ang Panginoon sa mga characters sa Bible. Nandyan ka na habag mula sa kwento ni Joshua, mula sa pagkakakulong ni Joseph, kay Jesus, at ultimo sa ating Panginoon mismo, habag. Pero alam niyo mga kapatid, even sa pinakaumpisa pa lamang ng Bible ay nagpakita na ng habag ang Panginoon. Amen. Alam niyo po ba, nabanggit din po kasi pinaka-primary ang Panginoon ang Panginoon ang ating Ama, na nabanggit sa Bible. Alam niyo, kung tutusin ng mga kapatid, no, na sinabi roon na kung saan noong tinagubilin kay Adan at kay Eva na maaari nilang kainin ang lahat ng prutas, lahat ng bagay na pwede nilang kainin sa Eden, maliban lamang sa prutas na nagbibigay ng kaalaman ng kung ano ang masama at mabuti, which is, pamilyar nga po tayo na nasuway. Alam niyo po ba, binanggit doon na sapagkat pag nakain mo ito ay tiyak kang mamamatay. Ano sa ibang translation po, sa English, ang sabi po doon, surely die or instant death. Ibig sabihin nun, kung sakali man, yung pinakamababaw po na definition, pag kinain nila, automatic, on the spot, mamamatay sila. Yes, pwede nating, kagaya po ng karamihan na sa pag-aaral natin, sinasabi natin na hindi lang naman ang ibig sabihin nito ay kamatayang physical, pati yung spiritual. Pero isang bagay kasi na kinukonsider po, especially ng mga Bible scholar, mga kapatid, ay most likely ang Panginoon po ay very straightforward pagdating po sa pagbibigay ng instruction sa Genesis at sa Lumang Tipan. Imagine niyo, nung sinabi niya na huwag niyong kakainin, instant death, kay Noah, kay Moses na sinabi niya na kausapin niyo ang bato. At sa iba pang mga character, no? Straightforward na sinabi niya yung specific na guidelines na warning. Pero kagaya nito mga kapatid, no? Kung iisipin natin, grabe, kung maawain ang Diyos, kung merciful ang Ama, bakit ganun na lamang ang naging buhay, ganun na lamang ang naging parusa kay Adan at kay Eva? Pero kung iisipin natin mga kapatid, no, parang yung mga magulang lang natin na tinagubilin ang isang bagay na huwag gagawin, subalit tayo ay sumuway. At kagaya ng Panginoon, alam nyo, sa habag ng Diyos, hindi nangyari yung instant death. Kumbaga, hindi naman po ibig sabihin na nito na ang Panginoon ay merciful. It does not always mean na He tolerates. Amen. Andun pa rin yung pagkukorek
pagkukorek, there are certain punishment na ginawad kay Adan at kay Eva dahil sa kanilang pagsuway. Ano nyo, pinoportray dito mga kapatid, yung kahabagan ng Diyos na mula sa puso. Amen. Tayo po mga Kristiyano, mga kapatid, gaya nga po ng sinabi ko kanina, ang habag po ng Diyos ay technically para sa lahat. The very reason of humans existence as of today ay dahil sa habag ng Diyos. Amen. Pero alam nyo, tayong mga Kristiyano ay merong edge. Ayan. Edge, ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Merong bagay na tayong mga Kristiyano ay meron something na ine-effortan natin nang sa gayon ay mabigay sa atin yung mercy na with mercy from the Lord na alam niyo yung merong extra. Amen. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, ang kahulugan po kasi ng mercy is about kindness, yung pagbibigay mo ng consideration sa mga bagay-bagay, especially kapag kaalam mong may problema or nasa difficult times ang isang tao. Pero alam niyo po ba sa isang definition ng mercy, ang sabi po dito ay compassion leads to mercy. Ano po bang ibig sabihin ng compassion? Compassion is something na merong kang care sa isang bagay dahil regardless kung naranasan mo ito, alam mo yung struggle. Amen. Kaya ganun na lamang mga kapatid ang pagkakaiba ng mercy at pity. Amen. Kasi natatakel po natin, actually, ang dami pong definition na pinakita rito na example na nagpakita ang Diyos ng kanyang mercy. Pero ano ba ang kaibahan nito sa word na pity? Kung titignan po natin sa Tagalog mga kapatid, ay halos pareho sila ng ibig sabihin ay awa. Amen? Pero alam po ba natin mga kapatid na ang main difference ng mercy at pity ay kung saan nanggagaling. Ang mercy mga kapatid, ito ay nanggagaling sa puso. Ang pity ay nanggagaling sa isip. Alam niyo po ba, kung tayo ay makakita ng isang pulube, ang halimbawa sa kalsada, we do not always feel merciful about them. Instead, most likely ang nararamdaman natin ay pity. Kasi bakit? There are times that hindi tayo naniniwala. There are times na naiisip pa natin, kaya siguro nangyari sa kanya yung mga bagay na yan ay dahil sa kagagawan niya. We seek validation to what really happened or what the reason of the struggle of that person in order for us to show pity. Amen. In comparison sa mercy. Alam niyo po ba ang isang story sa Bible na magpapakita ng mercy? Ito po yung storyline na kung saan pumunta si Jesus upang bisitahin ang kanyang kaibigang namatay na si Lazarus. Familiar po tayo sa kwento, amen? Na kung saan, ano po yun, sinalubong siya ni Martha. At alam niyo po yun, andun yung pag-iyak, andun yung mga bagay na sinabi ni Martha na, Panginoon, kung nandito lamang sana po kayo, ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero alam niyo po yun, ito yung type ng habag ng Panginoon na bilang isang kaibigan, on somehow, he seeks validation. That's why he asked Martha ng mga bagay na kailangan niyang mapatunayan muna. Ito yung pity. Still, ang Panginoon ay nagpakita ng habag. Pero kay Martha, mga kapatid, alam niyo yan, kailangan pang i-validate. In comparison, nung si Maria ang sumalubong, same exact wording, same exact dilemma ang kanyang ipinakita sa Panginoong Hesus. Pero alam niyo, ito yung lubos na habag
na nagmula sa puso ng Panginoong Hesus. Na kung saan nga po, dito nga natin makikita yung naiyak pa nga siya. Amen. Kasi andun yung mercy na nakita niya, na naramdaman niya para kay Maria. At tayo mga Kristiyano, mga kapatid, ito yung kaibahan ng habag na nakukuha natin sa Panginoon. Mostly mga kapatid, hindi natin deserve ang habag ng Diyos. Sabi nga po sa Romans, everyone falls short to the glory of God. To the glory of the Lord. Walang sino man ang naka-reach ang glory niya. Lahat tayo ay hindi deserve para sa kanyang mercy. Pero alam niyo kung bakit patuloy na kinakahabagan tayo ng Diyos. That's because of His love. Pero Kuya Joe, kung tayo pala ay merong maawaing Diyos, all merciful, so bakit merong suffering? Bakit nagkakaroon ng struggle na kung saan kailangan pang kaawaan ng Diyos ang mga tao? Kaya nga po nang sinabi ko mga kapatid, God loves us. Alam niyo po ba, ang pag-ibig, kalakip po niyan ay yung freedom. Ganun na lang tayo kamahal ng Diyos na binigyan niya tayo ng freedom to choose. Kung ano ba yung tama at mali. And sad to say, tayo mga Kristiyano, dumarating sa point, or tayong mga tao dumarating sa point na mas pinipili pa natin na gumawa ng mali. Pero napakabuti ng Panginoon, amen. Kasi aside from everlasting or ever-loving God, meron tayong Diyos na merciful, na kung saan whatever happens, whatever the sin na ginawa mo, so long as nagpapakumbaba ka, you show compassion, you show repentance to the Lord, He always accepts us back. And we also have this God na all-powerful, na despite of what your background is, nangyari na eh. Nangyari na. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, binigyan ka niya ng choice, nagkaroon ka ng problema, nagkasala ka, napunta ka sa mali. Sa mercy ng Diyos, nanatili kang buhay. Nanatili tayong buhay para magpatuloy. At alam nyo, with repentance, binago tayo ng Panginoon. Yung dating napakatigas na puso natin ay nagbago. Ito, yung mercy ng Diyos na kung saan bilang isang Kristiyano, merong tayong edge para makuha ito. That's why magtataka tayo, it's been an old question, old ages question na sinasabi nila, meron naman pala tayong maawaing Diyos, pero bakit tayo nahihirapan? Ulitin ko mga kapatid, dahil mahal tayo ng Diyos, meron tayong freedom to choose. Ano po, may nababasa, may gusto ako share, no? May nabasa nga po ako na parang isang quotation na ang sabi po niya doon is, gusto niya ng bike. Gusto niya ng bike. Gusto niya magkaroon ng bike. Gusto niya magkaroon ng bike, kaya nag-pray siya para maibigay ng Lord ang bike. Pero sabi niya, alam niya na hindi ganun ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya. That's why, nagnakaw siya ng bike at humingi siya ng tawad sa Panginoon. Alam niyo, ito yung isang bagay na because of our freedom to choose, mas pinipili natin ang mali. Pero gaya nga ng sinabi ko mga kapatid, no, praise the Lord. Dahil, alam niyo yung kahit hindi natin deserve, yung kanyang kawaan, yung kanyang mercy, andun yung kanyang pagmamahal sa atin. Yun, napakaraming instances at napakarami pang kwento sa Bible, mga kapatid, na magpapatunay kung gaano na lamang tayo kamahal ng Diyos.
At bilang mga Kristiyano, sana mga kapatid, gayahin natin si Maria. Na paano ba natin makukuha? Paano ba natin masisik yung habag ng Diyos na kung saan darating yung point na iti-testify natin, Lord, thank you. Buti na lang nakinig ako sa iyo. Ano po, mas masarap po i-testify yun kaysa yung, Lord, sorry, dapat pala nakinig ako sa iyo. Parehong success, parehong napakitaan ng mercy ng Diyos, napakitaan ng pagmamahal, napakitaan ng pagbabago. Pero nakikita po natin, no, Lord, sabi ng isa, Lord, buti na lang nakinig ako. Eh yung isa, Lord, sana pala nakinig ako. Maging kagaya tayo ni Maria, mga kapatid. Ano ba yung key factor na dapat natin gawin para makuha natin yung mercy with compassion from the Lord? Alam niyo mga kapatid, ito yung mag-allocate tayo ng time. Alam po ba yung mga susunod pang example, makikita natin iba't ibang uri ng mercy depending on what the relationship of God's to them. At isang example ko na nga po mga kapatid ay si Martha at Maria na kung saan kaibigan ni Jesus. Pero nakitaan natin ang pagkakaiba ng habag na may compassion at habag na awa lang. So pagpapatuloy po, pinapasa ko po kay Pastora Tina sa katuloy pong mga verses. Amen. Praise the Lord. So muli, magandang gabi po sa bawat isa sa atin at welcome po sa gawain po ng Panginoon. At masaya kami na muli ay makapagsama-sama po tayo sa pananalangin. At napakaganda ng tinuro sa atin ng mga kapastoran nitong nagdaang linggo. Amen. Mercy. Na pag sinabi kasing mercy, ito yung bagay na minsan naneleject nating mga tao. Nakakalimutan natin. Amen po. Pero alam niyo po, for us to determine ano ba yung mercy, kailangan alam natin ano ba yung ibig sabihin nitong mercy na to? Ano ba yung nadudulot nito sa buhay ko? Ano ba yung epekto nito sa akin? Bilang isang Kristiyano, bilang isang tagasunod ni Kristo. At alam niyo po, sabi nga po ni Kuya Joe kanina nabanggit niya yung salitang compassion. Amen po. Sabi niya po rito, compassion shown towards offenders. Ibig sabihin mga kapatid, hindi mo mapapakita yung mercy mo sa isang tao kung ikaw ay hindi naman niya na-offend or minsan kung wala kang nakita sa kanya na ayaw mo. Amen po. Kasi bakit? Ang mercy kasi mahirap siyang ibigay kasi you know that you are affected. You are affected. Amen? Nakita po natin yung iba't ibang example. Amen? Na shinare po ni Pastor Maya, ni Pastora Trixie. Amen? Affected. Yung taong nagbigay ng mercy. Amen? At alam niyo po, yung isa sa pinaka na mercy is yung time na pinako si Jesus sa krus at yung mga taong sumigaw na ipako siya ay yung mga taong pinagaling niya. Gaano kasakit kay Jesus na yung mga taong pinagsilbihan niya, yung mga taong minamahal niya, pinagaling niya, pinalaya niya sa, sabihin natin, sa pagkakagapos ng mga spirito. But in the end, sila yung mga taong sumigaw at nagkasundo na sabi, ipako siya sa krus. Alam niyo po, nung time na yon, isa lang ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sino kang tao na sa kabila ng ginawang kabutihan ng Diyos, tayo pa yung isa sa mga sumisigaw na ipako siya sa krus? Alam niyo po, minsan sabihin natin, wala, tapos naman na yun, naipako na si Jesus, muli siyang nabuhay, hanggang ngayon buhay pa siya. Pero alam niyo po mga kapatid, every time na tayo ay gumagawa ng ayaw ng Diyos, para na tayong isa sa sumisigaw na ipako siya sa krus. Kapatid, ang Panginoong Yesus ay isang beses lang mapapako sa krus upang tubusin tayo sa mga kasalanan.
Kaya nga po, paulit-ulit niyang pinaparamdam sa atin yung habag niya sa atin. Na habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Alam niyo po, nakaka-bless, sa totoo lang po. Kasi nung time po na inaaral namin ito, mararamdaman mo talaga yung habag ng Diyos. Mapapatanong ka sa sarili mo, Lord, sino ako? Lord, sino kami? Upang bigyan mo ng ganitong habag. Grabe yung sugat, grabe yung sakit. Ang daming disappointment na nagawa natin sa Panginoon, but still, He remained merciful. Amen po. Sabi niya po rito mga kapatid, compassionate treatment of those in distress, especially when it is within one's power to punish or harm them. Amen po. Alam niyo po yung isa pong sinabi ni Pastor Marlon, no? Kahit pag kayang-kaya ni David, amen po, napatayin Saul, pero hindi niya ginawa. Nahabag siya. Dahil nakikita niya kung paano siya pahirapan ng mga espiritu. Amen po. Nakikita niya kung paano sinasaktan ni Saul yung sarili niya every time na siya ay napoposes. Pero si David ay nanatili sa tabi niya. Tinutugtugan siya upang yung mga espiritu na yun ay umalis sa kanya. Dumating pa yung time, mga kapatid, na nahawakan niya na yung damit, amen? Pinilas niya. Alam niyo po, isa po kasi indication yun na malapit na ako sa'yo, pero hindi ko ginawa. Alam niyo po, mga kapatid, just because you can, it not always mean you should. Minsan tayo, mga Kristiyano, hindi porket alam mong kaya mo, ay dapat mong gawin. Hindi porket kaya mo saktan ng isang tao, ay dapat mong gawin. Sabi nga ni Pastor Marlon, kahit ano pang ginawa sa'yo, manatili kang nagpapatawad. Manatili kang nagpapatawad. At nandoon, nakahabagan mo sila. Kagaya ni Jesus, sa kabila ng mga bagay na ginawa sa kanya ng mga tao, nanatili siyang nagsasabi, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam niyo po mga kapatid, kapag sinabi po kasing mercy, ito po ay galing po sa medieval Latin word, na ibig sabihin po ay merced or merces. Amen po? Alam niyo po ang ibig sabihin ng mercy? Ng merced or merces? Price paid. Price paid. Kumbaga, sinasabi ni Jesus, wala ka ng utang, malaya ka na. Yun yung mercy na sinasabi ng Bible. Yun yung mercy na sinasabi ng Biblia, na I paid all the price. Katumbas ng kalayaan mo, katumbas ng paglaya mo, si Jesus na ang nagbayad para sa atin. Alam niyo po yung shinare po ni Pastora Lovely, nung time na yon, nung natalo na sila, alam nila na nakatapusan na nila. Alam nila na wala, tapos na. Pero alam nila na ang mga hari ng Israel ay mahabagin. Pinili nilang magpakumbaba. Alam niyo po, ang mercy po kasi nakukuha yan hindi sa lahat ng pagkakataon. Ang mercy ay nakukuha lamang kung tayo ay mayroong mapagkumbabang puso. If we have repentant heart, kung meron tayong pusong mapagkumbaba at handang aminin na tayo ay nagkamali at handang sabihin sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. Nagkasala ako. Nagpapakumbaba ako sa iyo at lumalapit ako sa iyo. Alam niyo po, bukod sa sinasabi na price paid ng mercy, alam niyo po, ang pinakamagandang salita na dinescribe ng Bible sa mercy ay you are forgiven. You are forgiven. We are forgiven. Yung forgiveness ng Diyos sa atin mananatili at mananatili. Basta magkaroon lang tayo ng pusong mapagkumbaba, pusong handang lumapit sa Diyos.
Ang forgiveness, ang mercy, ang pagpapatawad ng Diyos ay open yan sa lahat. Ang mga Kristiyano, alam natin na tayo ay hindi qualified, pero pinili tayo ng Diyos. Alam natin na higit kanino man, tayo ay makasalanan. Pero pinili natin lumapit sa Diyos at sabihin na, Lord, tulungan mo ako, kahabagan mo ako, ayusin mo ako, baguhin mo ako, nais kitang makilala, nais kong magbagong buhay. Alam niyo po yung kagandahan after ng mercy? Kagandahan after ng mercy? Panibagong buhay. Ang kagandahan po na after ng mercy, after ng forgiveness, ay panibagong pag-asa. Na ang gusto sa atin ng Diyos, mga kapatid, after nating makuha yung tinatawag na mercy, yung forgiveness, yung habag ng Diyos, ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay magbagong buhay tayo. Talikuran na natin yung mga dati. Talikuran na natin yung mga hindi magagandang gawi. Sa halip, sundin natin ang sinasabi ng Diyos. Kagaya ng sinabi ni Kuya Joe kanina, mga kapatid, ang Diyos, hindi siya nagtotolerate. Hindi siya nagtotolerate, hindi siya, sabihin natin, hindi siya nangungunsinti. Na sige anak, magpatuloy ka sa kasalanan, kahabagan ka no. Ang Diyos, hayaan niya tayong mag-suffer sa bunga ng mga bagay na ginagawa natin. Pero alam niyo ang kagandahan, at the end of the day, kahabagan niya tayo. At sasabihin niya, katulad ng prodigal son, suotan siya ng sandalyas, umuwi ang pinakamamahal kong anak. Alam niyo, ganun tayo itrato ng Diyos. Kaya naman, mga kapatid, kung ano'y habag na nararamdaman ng Diyos para sa atin, maging ambassador tayo ng Panginoong Hesus. Maging reflection tayo ng Diyos. Maging reflection tayo ng Diyos sa habag niya sa mga tao. Alam niyo po, mga kapatid, if we are truly love the Lord, ang sabi ng Panginoon, feed my lamb. Kung tunay nating mahal ang Panginoon, yung habag na nararamdaman niya at pinaramdam niya sa atin, mga kapatid, ay nararapat lamang na iparamdam natin sa kapwa natin. Maaari na kapatid, ikaw yung nasa sitwasyon na akala mo hindi ka natatanggapin ng Diyos, pero ito na yung sinasabi ng Panginoon. Sa mga oras na ito, mga kapatid, binibigay ng Diyos sa atin yung mercy niya. Binibigay niya sa atin yung habag niya. Inilalahad niya sa atin yung kapatawaran ng mga kasalanan. Basta ang gagawin mo lang sa mga oras na to, lumapit ka sa Diyos. Aminin natin na tayo ay nagkamali. Aminin natin sa Diyos na hindi natin kaya kung tayo hiwalay sa Kanya. At alam niyo po, nakakasigurado po tayo na ang Diyos na nilapitan natin kailanman hindi nagtataboy. At sino mang lumapit ay hindi niya itataboy. Ang sino mang magsabi na si Jesus ay Diyos at nananalig ng buong puso niya, maliligtas. Yes, ganun lang kadali. Sapagkat ang habag ng Diyos ay hindi mahirap kunin. Basta tayo ay lulugar lamang sa lugar kung saan kaya niya tayong abutin. Saang lugar po yan, mga kapatid? Yung sa lugar na tayo ay mababang loob lamang. Na tayo ay humble lang. Na tayo ay wala ng pride, wala ng pagmamataas. Sa halip nandun na sasabihin natin na, Lord, wala ako kung ako hiwalay sa'yo. Amen po. Kaya po, mga kapatid, sa mga oras na to, ihanda po natin ang ating mga puso na tayo po ay magpuri sa Panginoon. Ramdamin natin yung presensya ng Panginoon habang inaawitan natin siya. Hallelujah, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos. Tunay nga, Lord, na salamat sa habag mo. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo, O Diyos. Salamat, Lord,
sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kapatawaran, sapagkat alam namin, Panginoon, na hindi namin deserve. Ngunit, Lord, niyakap mo kami. Nilinis mo kami, O Diyos. At kaya, Lord, hinahayaan mo kami, Panginoon, na iparanas sa kapwa namin, Panginoon, na ang habag na nakuha namin, Panginoon, ay makukuha rin nila. Gaya, Lord, ng pagpapatawad mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na tulungan mo kami, turuan mo kami magpatawad ng aming kapwa, O Diyos. Lord, linisin mo ang aming puso. Linisin mo, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon. Upang, Lord, patuloy namin maranasan ang pagyakap mo at pagkilos mo sa aming buhay. Hallelujah, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Muli pa, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Lord, patuloy kami maglalambing sa'yo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, Ikaw ang tunay na Diyos,
ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, ringgin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah, Panginoon, sa buong mundo. Purihin ka. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tasan na tayo mga isira. Oh, hallelujah. Oh, purihin ka. Dakila ka. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Dakila ka. Salamat, Panginoon. Wala kang katulad. Salamat. Siya mo kay Shira Dari-Ari. Salamat, Panginoon. Siya mo kay Shira-Ari-Ari mo kay Shira-Ari-Ari. Siya siya mo kay Shira-Ari-Ari kay Shira-Ari. Salamat, Panginoon. Wala kang katulad. Salamat, salamat. O purihin ka. Hallelujah. O nagkila ka. Salamat sa'yo. Kaya mo, Panginoon, ang patuloy ka naming awitan. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo
aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hallelujah, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy mong pagsama sa amin, O Diyos, sa mga oras na ito, O Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, hindi mo kami binigo, Panginoon. Muli, Panginoon, pinaranas mo sa amin, Panginoon, ang pagyakap mo, O Diyos. Pinaranas mo sa amin, Panginoon, yung pagtanggap mo muli, Panginoon, sa amin, sa kabila ng mga bagay na nagagawa namin, Panginoon. Nanatili kang mahabagin sa amin, O Diyos. Salamat, Lord, sa kahabagan mo. Salamat, Lord, sa kapatawaran mo. Salamat, Lord, sa mga gandang plano mo para sa amin, O Diyos. Kaya naman, Lord, patuloy namin tinataas at pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, na aming Presidente Marcos, Panginoon, Lord, patuloy ka, Panginoon, kumausap, O Diyos, ng bawat lingkod mo, Panginoon, na siya, Lord, makakapagdala ng mabuting balita, Panginoon. At Lord, mangyari ang kalooban mo, Panginoon, sa bansang ito. We claim, Panginoon, the Christian country, Panginoon, na may takot, Panginoon,
sa iyo, O Lord, na Lord, ang gagawin lamang, Panginoon, ay yung mga bagay na nais mo, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami at turuan mo kami kung paano, Lord, ayawan, Panginoon, yung mga bagay na hindi mo nais sa buhay namin, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, yung mga batas na mapapasa, Panginoon, sa kamera, Panginoon, Lord, tunay nga, O Diyos, kalooban mo, Panginoon, yung maghanap, Panginoon. Lord, ipatupad mo yung mga patakaran, Panginoon, yung mga batas na nais mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O Diyos. Gayun din, Panginoon, sa kabuuan ng Rima Evangelistic Church International, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, ng aming Senior Pastor, Panginoon, si Pastor Boy, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, aming Senior Pastor, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo, Panginoon, sa patuloy mong pag-sustain, Panginoon, ang pangangailangan niya physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Lord, salamat sapagkat, Lord, patuloy mo siya binibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Vision na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy mo siyang ingat at protection at gabayan, Panginoon. Sa kanyang pagbiyahe, Panginoon, sa pagpunta, Panginoon, sa mga outreaches, Panginoon. We apply the blood of Jesus, Panginoon, sa kanyang sasakyan, Panginoon, sa kanyang tahanan, Panginoon. At Lord, lahat ng mahalaga sa kanya, Panginoon, ay iingatan mo, Panginoon. Maging, Lord, sa aming mga district pastors, Panginoon, sa aming mga board members, Panginoon, na siya na, Lord, na patuloy na tumutukod, Panginoon, sa aming senior pastor, Panginoon, na siya, Lord, na patuloy na katuang niya, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon, pag-i-implement, Panginoon, ng bawat bagay na nais mong maganap, Panginoon, sa simbahan mong ito, Lord. Patuloy mo, Panginoon, na bigyan, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Tunay nga, Lord, bind us with your love, Panginoon. Lord, yung pag-ibig mo, Panginoon, yung maranasan namin, Panginoon, at Lord, yung pagkakaisa, Panginoon, sa bawat bagay, Panginoon, na ilalahad, Panginoon, sa nalalapit, Panginoon, na district meeting, Panginoon, and pastoral meeting, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na sasamahan mo kami, Lord, as we claim your promise, Panginoon. Dalawang magkatiko sa iyong ngalan, Panginoon, bababa ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya naman, Lord, naniniwala kami, Panginoon, ang lahat ng bagay na mapag-usapan, Panginoon, ay kalooban mo, O Diyos. At ikaw, Panginoon, yung magturo sa amin, Panginoon, kung paano, Lord, magagampanan, Panginoon, yung mga tungkuling ito, Panginoon. Salamat, salamat, Ama. Maging, Lord, sa nalalapit naming Sembric Camp, Panginoon. We thank you, Jesus, for all the opportunity, Panginoon, na maka-fellowship ka namin, O Lord. Tunay nga, Lord, nauuhaw kami sa bawat bagay na sasabihin mo, Panginoon. Nauuhaw kami, Panginoon, sa gagawin mo, O Diyos. Salamat, Lord, sa aming pang-comfy. Salamat, Lord, sa aming pang-sasakyan, Panginoon. Salamat, Lord, sa aming mga personal allowance, Panginoon. Ngayon pa lang, Panginoon, we claim, Panginoon, the victory and triumph, Panginoon. We claim, Panginoon, na rumaragas ang pagpapala, O Diyos. Na tunay nga, Lord, according to your riches, Panginoon, you will supply all our needs, Panginoon. Salamat, Ama, maging Lord, sa mga kapatiran namin nakakaranas ng sakit sa mga oras na to. Lord, by your stripe, we are healed, Panginoon. Salamat, Lord, sa kagalingan. Salamat, Lord, sa patuloy mong pagre-restore, Panginoon, ng lakasan namin, Panginoon. At Lord, magamit mo kami mightily and effectively, Panginoon, sa aming mga local pastors, sa aming mga elders, sa aming mga workers, Panginoon. Maging, Lord, sa mga abamong lingkod, Panginoon, sa aming mga youth, Panginoon. Tunay, Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng mga anak mong ito, O Lord, na siyang, Lord, nagiging katuang ng bawat simbahan mo, Panginoon. Lord, maliit man ito o malaki, Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi ito lingid sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw, Panginoon, yung magbalik, Panginoon, ng bawat pasasalamat namin, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng mercy sa iyong gawain, Panginoon. Maging, Lord, sa mga workers natin, mga full-time workers, Panginoon, Lord, yakapin mo sila sa mga oras sila nalulungkot, Panginoon, at Lord, ingatan mo, Panginoon, lahat ng mga iniwan nila, Panginoon, alang-alang sa pagsunod sa iyo. Salamat, salamat, Ama, tunay nga, Lord, tinatalian namin, Panginoon, ang bawat manalangin nito, Panginoon, at Lord, binabalutan namin ng banal na dugo ni Jesus, inuutusan namin ng libo-libo anghel na dalhin, Panginoon, ang panalangin nito. Salamat, salamat, Ama, sapagkat alam namin, Panginoon, na sa iyo, Panginoon, na may katagumpayan, na sa iyo, Panginoon, ay may pagpapala, merong kagalingan, Panginoon, at Lord, merong tagumpay. Salamat, salamat, O Diyos. Ikaw lang, Panginoon, namin pupurihin, dadakilain, sasambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi po sa bawat isa sa atin. God bless po.